po, no? Yung mga resident natin, balaura rin eh. Para dun sa clearing operations, meron po tayong special team dyan. Ang engineer from the City Engineer's Office, Engineer Bernard Nadonga. To start our collected acknowledge our DPS representative si Ms. Kylie. Isa po mga kaligasa umaga sa inyong lahat. Good morning! Sila po ang tama. Pagdalarin po sila. Meron ulit violation yon dahil pinagpabawal pong oras. Bawal po magtapon dun sa mga main road. Hindi naman po kayo. Tulungan niyo po kami na panatiling malinis ang lungsod na huling nagtatapon. Para po mabibigyan po sila ng ticket ng violation, 5,000 pesos o pagkakakulong ng Nakatulong po, nagmula po si Yorme mo po, ilang days pa lang. Napansin niyo ba mga kasama? Sobrang See you again. Thank you po. Trabaho na ulit. Opo, trabaho na tayo, Yorme. 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 Oh, good to see you again. Thank you po. Trabaho na ulit. Opo, trabaho na tayo, Yorme. Good morning, pare. Richard. Oh. Yes, good morning! Ayun, buhay na buhay. Pasensya na po kayo sa pag-probe kung siguro. So, welcome everyone to our zone assembly for garbage holding and disposal schedule. So, bakit po ba tayo nandito? Of course, para po wala ng mga problema sa basura. Tama po? So, to start our collected acknowledge our DPS representative, Ms. Kylie Amarao. So, ngayon, Sir Henry Crisostomo. Of course, our District 1 Engineer from the City Engineer's Office, Engineer Bernard Nadonga. And for our FPPB representative, Sir Romy Carbonco, Mr. Mark Anthony Mendoza, and Mr. Rodelio de Ocampo. Of course, from our MDP partners, Ma'am B, good morning po. And of course, thank you po sa pagpunta sa mga barangay. So, without further ado, sino po ang kulang magdadiscuss? Of course, from our DPS representative, si Ms. Kylie. Isa po mga kaligasa umaga sa inyong lahat. Good morning! Good morning. Ako po si Kayla Morao. Ako po ang representative ng Department of Public Services ngayon. Mabilis lang naman po ang agenda natin. Gusto ko lang po ipagpaalam ang magiging fixed garbage collection schedule po natin. So meron po kayong mga handouts. Makikita niyo po na nakalagay po dito na from 6 a.m. to 12 noon, yan po ang oras ng mako sa household o yung door-to-door. So ang kadalasan po ginagawa dito, naglalabas po ng mga basura barangay, kapag po sila ng kontrang tama. Pag nalagay po sila. Ngayon, pinisin sila po natin po, pag-rewin yan. Para naman po sa mga ismili tao sa mga lugar, hindi po tayo pasusin ng truck, meron po tayo mga collection points. Meron po kami mga na-encounter dun sa mga ibang barangay na nakausap namin na nagkakaroon po sila ng cases dun sa mga bahay na puro senior po ang naiiwanan. Hindi raw po nakakapaglabas ng basura. Meron naman po tayong environmental personnel sa mga barangay at meron naman po kayo mga push cart. Baka kung identified nyo po kung ano yung mga household na yun, po pwede nyo na pong daanan para po masabay dun sa collection point. Ngayon po para naman po dun sa ibang concerns na masyado naman po mabilis yung pagsistay ng truck ng Lionel pag naghahakot. Halimbawa po dumating po sila, pubusina lang, wala pa po 5 minutes, umaalis na. Meron po silang pinapipirmahang certificate collection. Ay, collection certificate. Pinapapirmahan po yan sa mga barangay. Pakiusap po sa mga chairman, huwag niyo po munang pipirmahan hanggang hindi po nakukumpleto ang paghakot sa inyo po mga barangay. So, kasama ko naman po ang Lionel na pag-usapan na po namin yun.
Kahit po magstay sila ng 30 minutes hanggang 1 oras, para lang po mahakot yung buong barangay po ninyo. Para po malinaw tayo. Nasa sa inyo po ang kapangyarihan na pagstayin po ang mga truck ng UNEL. Ngayon po kung hindi pa rin po susunod yun, po pwede niyo po i-coordinate po sa amin yun para po makuha ng attention ng mga driver ng truck. Ngayon po, worst case po, na hindi po talaga nailabas yung basura sa 6 to 12. Kasi po, pag nagtapon po sa pinagbabawal na oras at sa pinagbabawal na lugar, po pwede po ma-issuehan ng environmental violation receipt. Ang nag-i-issue po ng environmental violation receipt ay ang mga envy police ng Department of Public Services. Yun po ay galing po sa ating district manager ng District 1 si Sir Vic Agustino po. Kilala niyo naman po ang inyong district manager? Okay po. So, kami lang po authorized na magbigay ng ticket ang Department of Public Services po dahil po ang mga envy police natin ay deputized at namatay po sila ng mga trainings at seminars ng national government. So, para po dun sa mga gusto mag-issue ng sarili nilang ticket, sa ngayon po hindi pa po pwede. Pero sisikapin po namin kung po pwede po, pagpapaalam po namin dun sa nagpapaseminar, kung pwede po ng barangay level. Pero sa ngayon po, i-coordinate niyo po yan sa Department of Public Services. Ngayon, balik po tayo, kapag hindi po nailabas, pakiusap po, nangako po ang UNEL, hindi po tatagal ang basura sa mga household po ng barangay ninyo ng 2 to 3 days dahil everyday po ang collection natin. So kapag hindi po nailabas sa ganitong oras, pakitabi lang po yung mga basura ninyo. Dahil kinabukasan po, same time, babalikan po yan ng UNEL. Para naman po dun sa mga main roads natin, nakalagay po dito ay 7 p.m. to 5 a.m. Sabi po nung iba, masyado daw po matagal. Dahil po alam po nila na kapag lagpas po sa oras, pag pumatak po ng 5:01 to 6:59 p.m., meron po ulit violation yon dahil pinagbabawal po oras. Bawal po magtapon dun sa mga main roads. Masyado daw po mahaba, baka daw po ma-encourage ang mga kabarangay ninyo magtapon sa main road dahil po pwede pa lang magtapon. Para lang po klaro, hindi po namin i-encourage na magtapon po ang mga kabarangay ninyo sa mga main road ng ganitong oras. Ito po schedule na to ay pinangako po ng UNEL na oras po ng hakot nila para po ma-clear lahat ng nasa main road. So pagpasok po dito sa araw, sa oras na to, hindi po accountable ang barangay. Dahil yan po pinangako ng UNEL na hakakutin po nila lahat ng basura. Pero pag lumagpas po tayo dun sa oras na yon, dun po tayo medyo magkakaroon ng problema. So, humingi po kami ng tulong sa mga barangay po, lalo na po yung mga barangay, may mga CCTV naman po kayo. Tulungan niyo po kami na panatiling malinis ang lungsod po natin. So, pag meron po kayong nahuhuli sa akto, halimbawa po, dun sa CCTV, na-capture niyo po, nagtatapon po ng hindi sa pinagbabawal na lugar o sa maling oras, nagsisiga. Pwede niyo pong i-report yan sa District 1 Manager po natin, sa District Manager natin, para mapapuntahan po niya ng envy police. Kagaya po kagabi, actually kagabi po, meron po silang mga nahuling nagtatapon sa may road 10. So, para po mabibigyan po sila ng ticket, ng violation. So, yung mga violators naman po natin, kapag nabigyan po sila ng ticket, ang nagiging proseso po nun, pag binigyan po sila ng ticket, bibigyan po sila ng 5 araw para po makapagbayad. Hindi po yan bababa sa 500 pesos, hindi rin po tataas ng 5,000 pesos o pagkakakulong ng 30 days. Depende po dun sa violation na ginawa nila. Ang mga violation po na yan, nakasaad po yan dun sa ordinansa natin na tapat kulinis ko at environmental code. So, meron po yung mga ordinansa, hindi lang po yan nilagay ng DPS para hulihin ang hulihin. So, nakalagay po yan sa ordinansa natin. Ngayon po, sa cases na hindi po sila nagbayad, 5 days na po, meron po sila magiging problema sa City Hall dahil hindi po sila makakapag-renew ng mga permit nila at yung mga binabayaran po nila, nakalagay po yun sa record nila. Kapag hindi po sila nakapagbayad ng 5 days, i-refer na po namin, i-transfer na po namin yung case sa City Legal para po makukuha yung attention nila. Para naman po dun sa mga cases, ito po kasi mga cases na usual na tinatanong ng mga chairman sa amin dun sa mga iba po namin nakausap na barangay. So yung mga cases naman po na taga-ibang barangay daw po nagtatapon sa barangay nila. So para naman po doon, meron naman po tayong mga CCTV. Kung ma-identify nyo po kung saan barangay sila, i-turn over nyo po doon sa barangay chairman kung kanino po sila nakatira. Para yun po makikipag-coordinate po sa amin para mabigyan po ng ticket ay yung mga violators. Meron po bang katanungan regarding po dun sa oras o dun sa mga iba po concerns ng barangay para po sa DPS?
Klaro naman po? Okay po. Para din po klaro ulit, ang hinahakot po ng Lionel ay ang household waste. Lahat po ng basura po ng household. Ngayon po, para naman po dun sa mga nagpapatiklaging o meron po mga construction at yung mga bato-bato, ang umahakot po nun ay engineering department. Lahat po, yung mga major declogging po sa engineering department po, nire-request yun. Ngayon po, para naman po dun sa mga kahoy-kahoy, mga babasagin, mga plastic, at yung mga special hauling po ninyo, pwede po yan, mga furnitures, pwede po yan sa DPS. Yan po yung nire-request nyo. Pero kung meron po kayo dun sa mga kanal-kanal na konting diniklag, po pwede na po namin isabay yun. Pero yung mga major declogging po, kay engineering. Para po malinaw tayo. Ngayon po, meron din po mga concerns dito regarding po sa mga double parking. Kasama ko po yung mga representative natin. Bibigyan po natin sila ng pagkakataon para po magsalita din regarding po dun sa mga request nyo regarding sa engineering at saka po sa parking. Pero kung sa basura po, klaro naman po tayo sa lahat ng reminders para po sa DPS. Okay naman po, wala naman po kayong katanungan para po sa akin. Maglalabas po kami ng memo na through MDP kung saan po nakalagay doon ang mga hotlines modified po for District 1 para po dun sa mga tamang tanggapan na kailangan yung kontakin. So ilalagay po namin doon ang hotline number ng District 1 manager natin para sa DPS, sa engineering, sa MPPP, Lionel po ilalagay din po namin, pati po sa Barangay Bureau. So, ayun lang po. Maraming salamat po at magandang buhay po sa inyong lahat. Ipapasa ko na po sa Lionel ang mga. Magandang po, mga kapugan, mga barangay official. Ako si Henry Crisosto po, Operation Manager ng Lionel Waste Management Corporation. May problema po ba tayo sa basura? Nakakot na po ba na? Rekomendo ba ang koleksyon ng basura sa barangay no? Kung maayos o, ang ano lang po namin, kung sa binigay na instruction ni Roger, kung sa bagong schedule, actually ginagawa na namin ito eh. So, kung ano yung practice namin, nagagawa rin ito eh. Magkakaos kami. Ang nagkakawa ko lang ho, yung schedule ng 7 p.m. So, 5 a.m. kasi masyadong ano po yung oras na ito eh. Yun yung 7 p.m. to 5 a.m. Aplika pa lang ito sa mga membros. Kasi karamihan naman ng membros natin, puro mga tindahan. Mga commercial establishment. Buti sa atin, wala tayo masyadong membros. Moriones lang. Saka Nicolas Zamora. Ang sakot ng zone 6, saka zone 7. Yung mga may tindahan, minsan nagsasama ito kasi yung wala sa oras eh. Minsan mga 7, 8, minsan naabot pa ng alas 12. Kaya kung meron mo kami pag-umiikot dito sa Memo, kahit ito gabi, siguro napapansin mo, sa Marinones, ilang beses kami umiikot dyan. Sa Nicolas Zamora, wala umiikot kami dyan sa gabi. Para mo masiguro namin na yung mga nagtatapon na yung mga nagsasara na establishment na pagkatapos magsara, naglinis, lalabas ang basura para mo mahakot na namin doon, hindi na matagtag sa kalat sa umaga. Kasi malinaw ang instruction ni Mayor. Ang gusto niya, pagsikat ng araw, pagbutok ng araw, walang basura sa mga members natin. Kaya gusto niya yung mga estudyante nyo, papasok sa eskwela, yung mga nagtatrabaho sa opisina, aalis ng bahay, malinis. Pagdating, malinis pa rin. Totally, buong maghapon, malinis. Kaya ang instruction sa amin, lahat ng may road, linisin nyo. 7 p.m. to 5 a.m. Lahat ng basura, dapat malinis. Pagkatapos noon, door to door naman. Lahat ng barangay, pasuloy ng 6 a.m. to 12 a.m.
siguro sa pagtutulungan natin, kaya naman natin gawin ito. Yun naman, talagang normal practice na namin ito na talagang nag-house collection kami. Kaya na, mapapago lang ako. Yung follow-up namin ng umaga, hanggang alas 5 lang ng madaling araw. No? Pero, pagka naman ng truck namin, kahit itong alas 7, alas 8, pag dumaan naman sa main road yan, at bumubusina sa mga iskinita, pwede pa rin yung maglabas ng basura, yung mga nasa main road, yung sinabang tapyo. Hindi naman yung ibig sabihin, bawal na sila. Pagka may truck, pwede yung sila ulit magtapon ng basura. At isa pa, yun ang nilagay namin truck sa Moriones, hindi mo namin naalisin niya yun. Meron lang kami truck sa Moriones, alas 4 ng hapon. Hindi ko alam kung sino yung chairman na nag-request nun eh. Kasi lagi tampak ng basura sa Center Island. Nag-request siya ng truck every 4 p.m. Naka-stampay dyan sa may kanto, sa may roof. Pag nakulekta na, iikot dyan, buong Moriones, babalik. Para yung mga basura na dating naglalabas dyan sa kalsada, may tapo na direkta sa truck. Doon lang nilalasin doon. At yung 7:30 ng gabi, meron pa rin kami mag-iikot dyan. So, hanggang alas 4 na madaling araw, alas 3, meron pa rin kami truck. Kaya wala lang sinunod na yun para may maglabas pa ng basura ng 5:30 ng umaga o 6. Kasi hanggang naman ng truck, papasok na sa mga looban natin. Meron pa ba kayo pang ano, baka meron pa kayong suggestion para kagaganda ng collection natin lalo. Dito. Kumakatas yung truck pag ano siguro. Ano siya tulog? Alam naman namin yung problema, no? Yung truck namin, pinagawa namin lahat. Hindi na mapapansin, pustahan ko na natin truck na ginagamit natin. Kasi meron yung complaint sa amin yun eh. Harap ng tindahan, ayaw baris yung truck namin. So, naglalagay ng basura yung mga residente. Pag kinukompak, kumakatas. Kung meron din ang ako namin, lahat ng truck na magpakasalo kami ng ahinan ng kuhan. Nagawa ko namin dahil sa ano, water catcher o yan, yung mga leaches na, leachate na tumutulo. Pinagdaraw namin bago na po yung mga tumutulo ng tubig. Kaya pagkakaroon pa kung merong insidente na gano'n, na merong tumutulo, so may kumakatas pa rin. Pag pinagawa mo sa amin na, madali ako, papalitan namin namin yung truck. Isa, tanong ko lang sa inyo. May araw kasi na minsan di dumarating ang truck. Baka pwede may mga zero na. Isa, meron naman ako kayo mga zero kung diyan. Para makapag-atay kung sa mga mag-ilabas natin yung basura. Pwede po ba yun? Kasi kadalasan, masabihin, hindi ka rin yung truck, may mga basura. Doon ang SP ng truck, yun po yung namin natin. Gusto po lang, itong schedule namin na everyday, pag wala akong pag-iw, wala akong kalagutan na ano, 100% po yung darating ang truck namin everyday. Kahit so, sira yung truck na naka-assign dito, matitilay lang mo lang yun, siguro bilang matagal na isang oras. Pero, papalitan mo ng ibang truck yun. Sapat po yung truck namin para, papalitan dahil kung may sira na nagkakaproblema sa area. Saglit lang mo yun, dyan lang ang kailangan namin sa Pitas.
Makakabalik mo agad ang truck na para mahulog siya. Mahulog na rin yung basura. Pag hindi mo mayayari yun, hindi talaga yung truck ng lugar sa isang araw. Pangalawa po, yung ang kadalasan po talagang ang katulad natin nasa palengke. Tama po ba? Kasi nandiyan lang ang basura, nandiyan. Ba't hindi na tayo maglagay ng isang truck? Palengke ng truck na paglalagay ng basura. Kasi sarap po yun, palengke. Kasi yung palengke nyo, may burog na kami truck. Meron ako may burog na truck sa Pitig, Pampanga, New Street, lahat po ng palengke. Ano yun, itong collection yun, hindi mo madali sa truck ng barangay. Exclusive po yun, puro sa market lang. Yun po. Kung sinasabi nyo, baka yung sa mga talipapano, sa barangay lang yun. Kung anong oras yun, pag gusto paakot yun sa talipapano, okay sa akin yun, nasa barangay lang yun. Control nyo na yung truck, nasa inyo na yung truck eh. May authority kayo para Diba kasi pag hindi nyo pinirmahan yung certification na pinapapirmahan sa inyo ng driver namin, yun o katunayan nyo yun na dumarating yung truck namin araw-araw. Pagka yun, hindi na pirmahan, ibig sabihin yun, yung barangay doon, hindi na kolekta. At yun, pinapatawag mo namin doon para i-investigahan namin bakit walang pirma yung barangay na isang assignment na hindi niya nakolekta. Basta pakiusap lang, pagpasok mo ng truck natin, nagpapapirma, bigyan nyo na lang ng instruction yung mga taga-pirma nyo. Kung sino naman yung ina-authorize nyo, isa naman kasi, isa walang tao sa barangay. Kung ito yung tao natin, sabi ko, sige, kahit sinong pag-awat, basta official ng barangay, kailangan papirmahan nila, hindi pwedeng walang pirmahan. Sana yung iyakan sa inyo, bago pirmahan, siguro naman talagang inikutan niya yung buong barangay mo. Ang pinakamaganda po siguro, bigyan niyo sila ng oras. Kada bata palengke, bigyan niyo sila ng oras, 3 oras, para mayroon yung kasi kung hindi natin sasabihan yung mga nasa palengke, siyempre, iba yung mga galing yan. Yun lang po, siguro po, bigyan nyo na lang siguro ng 3 oras para yung hindi na po pipirmis sa truck doon. Kasi ang tao naman po, pwede disiplina yun. Yun lang po sa akin kasi hindi na, siguro po, ang ganda po. Nabigyan na mga disiplina yun, sa palengke. Yun lang po, kasi alam mo naman kung saan yung palengke nito na pinag-iisip niya. Sige natin. Salamat po. Sige po. Sir, tatanong ko lang po sir. Ang main road po dito, apat lang. Yung pinasas mo po, hindi kasama. Hindi po kasama yung pinasas. Kasi apat lang po ito. Yun lang po yung mga hindi kasama. May pinasas po, marami po marami na nasako. Sa Soros yan po, 5. Barangay yung buwan, barangay yung ito. 7 p.m. to 5 a.m. Hindi mo kasama Velasquez Street sa Bigo. Ay, kasama. Kasama na ho, yung mga Batay, Bosa, Mura, Yako, mga Bravo. Hindi mo may road secondary na mo yan. Sige po. Para po din sa mas magtatanong, parang mas maganda po sabihin natin yung state natin yung barangay, tsaka kung anong street po yung concern natin para madali po nila ma-identify yung mga sasagot. Next question po. Hello po, sa bawat isa, magandang umaga po. Ito po yung say-say. Concern lang po, yung tungkol po sa basura, sir.
Problema po yung mga barangay po namin, bawat isa po, ng katabi ko po, na barangay 72, 123, 73. Minsan po, sa gabi sa hapon, nagtatapon ng mga bata, makikitapon na po yung mga residente natin, problema, bibigyan ng 5 piso, 10 piso. Pag ginawa yung basura po, tatapon po sa gilid lang kung saan-saan po. Ang problema, sa akin pa mismo bahay, di panambak doon tinapat po sa bahay po namin. Binigyan niya ng 20, doon tinapos sa tatlo ng bahay namin. Problema sa mga residente natin, sana naman po, para sa lahat po, no? Yung mga residente natin, problema, balaura rin eh. So, lang po, may magpatapin doon, maybe, bibigyan. Ganun ba? Katapin? Di tapon niya, ito 20, ito 50. Tapos tinapon ba kay Chairman Bani eh. Yung sa tapat ko, sabi, nakita ko CCTV. Problema, barangay 73 sila. Kabilaan naman po, sa 1, 2, 3, pagdating na anong oras, kahit ano, pwede magtago sa barangay kasi dati may tapunan sa akin doon eh. Alibasa, siyon ko na ngayon nakaupo. Pinagbawal ko na rin po magtapon sa harap ng Tondo High School. Kaya lang po talagang totoo. Problema po, yung iba, residente natin, talagang totoo, kukulong talaga eh. Sa ano pa ba dapat gawin natin pag nauwi natin kanya? Ito po. Yeah. Doon po naman sa cases po na gano'n, na-encounter din po namin yan doon sa ibang chairman. Hindi po kami dumadampot ng tao eh. So, pag tao po, na halimbawa mga bata, hindi po pwede makikita na accountable po dyan magulang. Ngayon po yung mga pasaway po na nagtatato na nahuhuli, pwede po i-turn over yan sa MDSW, lalo na po yung mga bata na nagkakalat, pati po yung mga scavengers po na minsan meron daw po cases na may pagkukulang po sa isip kaya paulit-ulit, minsan may pananggapan po ng hawak. So yun po, pwede po i-letter yun. Basta po meron lang po tayong pruweba, may mga evidence lang po tayo na captured sa CCTV o kaya pag nahuli po sa akto. Salamat po ma'am. Meron pa po isa pa. Yung saktong iler po ng Marion ito, masinap sir, puta, nandito naman po kayo no. Problema po namin sa araw-araw po ginawa ng Diyos po. Yung taxi po dyan, ginawa terminal po yung lugar po namin sa Mariones. Baka pwede, ngayon pa lang, ano natin yan. Sa araw-araw na lang po, lagi may terminal po doon. Pinagbabawalan ko na araw-araw, ang puti yung talaga ng ulo. Baka pwede, aksyonan na po natin yan. Salamat po. Mariones, kapit po. Masino po. Kaya may terminal po na ng taxi po. Lagi po pinagsasabihan mo. Diba po? Meron po tayo mga representative from MTPD at saka engineering, pero i-take down po nila yung mga concerns na regarding that para po makapag-schedule po ng operation. So yung para additional din po, para dun sa mga clearing operations, meron po tayong special team dyan, baka narinig na po yung PFRO team, na kasama rin po ang MTPD, ang MPD, ang DPS at saka po engineering. So yun po, mga special request po yun na sinesend po for clearing operations. So noted po doon, Chairman. Hello. Magandang umaga po ito. So tulad po, nagmula po si Yorme mo po, ilang days pa lang. Napansin niyo ba mga kasama? Sobrang linis na. So tulad napansin ko hindi ako nag-compare card kayo ng mayor, no? Ngayon, nakita ko ang pagbabago talaga. Sir, thank you po sa UNED po. Number 1 po muna. Salamat po. Thank you, Chairman. So, meron pa po ba may mga tanungan dyan na i-release po sa atin itong mga panel na naman? Magandang rin po sa ating lahat. Chairman, Rodrigo Rodrigo ako, Barangay 89. So, again, cover ko po ang eskwelahang Chudoro Yago Elementary School. So, bali po, minsan tatanong sila sa akin before, ang kanilang kuha ng kanila, syempre po, eskwelahan po ito, medyo marami po. Bali dito sa garbage collection schedule, dahil po, hindi naman siya ngayon, mag-fall siya ng 6 a.m. to 12 noon.
So mangyari po, possibility, yung magtagal po ng 1 hanggang 2 oras, ay posible naman po para sa kanila. Para mailatag ko rin po ang programa nito. Yun lang po bakit, wala na po tanong, i-clarify lang po na papaano sa sino niyo po na yung oras na 6 to 12, medyo magtatagal po ba sa kanya talaga. Yun lang po. Yung galing sa kanya po, sa ibang bagay kayo na mga problema yung pinagano eh. Ito kami pinapatulang sa school. Yun ako lang susunod din ng pasok ng mga bata, kaya ito maaga. Kaya ang ginagawa naman, nung wala yung kami na dinadaanan namin yung school, yung mga bata na sa loob na. Kung nag-gagyan naman kayo, kung oras namin magandang natuan yung school, okay, Opo, sir. I-coordinated to oras ng pagsara ng pagbukas kay Ma'am Evelyn po. Actually, fix na po yung 6 last year pa po. So, nabigay ko na po kay Ma'am Evelyn. Maraming salamat. Magandang umaga po. Mag-iisip ko sa engineering po. Then sana po, magkaroon po ng stop package po sa medical section ng Royales. Kasi dahil po tayo sinerte. Dito po may intersection. Sa Macmichelle, yung project ng Maynilad, dahil po nagka-aksidente. Ang status nila sa ngayon, ongoing yung restoration nila ng manhole. Pagka natapos po yung manhole na nilalagay po nila, alisin na po yung barikada na yun, pwede nang malimag na madaanan yung ating parsada dyan sa kanto ng Loriones. Pwede yung sa yung stoplight. Kasi pwede na niya po sila. Noted po sir, yung tumarang yung pwede sa kanya. Isa-suggest po ang barangay lang po, barangay House Barangay. Hello. Hello po. Lang po sa request lang po ng mga NTTV, paano maglagay po sila ng traffic enforcer sa kanila. So at least naalalayan natin yung mga estudyante, yung mga tatawid ko po, mga senior. So concern lang po, maglagay lang po sila doon ng traffic enforcer para mag-guide doon sa mga tatawid ko. Kasi alam ko yun delikadong tawiran kasi minsan yung mga driver, so hindi naman mabilis yung katakbo eh. So yun lang po ni-request ko. At isa pa, yung sana gawin po sa yung mga tricycle sa inyo, sa kanila po yung sakit. So ang dami mga tricycle yung NTTV. So for yung traffic po din. So balik-balik yung mga hindi ko mga tricycle. So hindi naman kailangan ako. Kaya illegal nila. So iba kasi mga walang license at mga Maraming salamat po, Chairman. Una sa lahat, thank you po sa pag-host po ng ating ugnayan. Palagpakan naman po natin si Chairman. Napaka-fresh. So, noted po din sa mga suggestions nyo para po, pa-note na lang po, sir, para ma-relay po natin kay Director Dennis Biyahe. Okay po. Meron pa po kami bang katanungan? Ang dami pa pala. Sige po. Ay, okay po. Dito po muna. Good morning po, ma'am. Good morning po. Usually po sa barangay po namin, hindi po namin problema ang basura. Number one po ng problema, tilingi po sana ng tulong yung mga aso po, nakakalap po lagi sa kalsada at malapit po kami sa eskwelahan ng mga Quezon. So, concerned po kami doon sa mga estudyante. Usually po ma'am, ang eskwelahan, nakatulog na po namin, nagpastil na po kami na bawal na magpagalan ng aso sa kalsada dahil nga po sa kadahilanan po ng mga estudyante. Pero yung mga po namin, hindi po sila masawat o masaway. Kaya ang po namin, sana po ma'am,
kung din sa sabi niyo, pagpapaihi lang at pagpapatay, pinagbabawal, mas alam po, humingi na po ng tulong sa Deputy Environmental Police, mas alam po, maano po natin yung mga supervise po. Okay po. Salamat po. Tama po yung sinabi niyo, Chairman po. Chairman. Secretary. Yung mga violators po na nagpapatae at yung nagpapadumi po ng aso, so pwede po yung na-issue ng ticket. Pero yung paghuli po, i-relay po namin sa City Pound. Wala po kasi yung City Pound dito, pero i-relay po namin sa kanila yung mga concerns nila. Di pwede po, i-call po namin yung attention, i-relay po namin yung MBB din po. Panood na lang po sa MBB po para masulatan din po si City Pound para makasama po. Ang ganda-ganda ng agenda. Opo. Pag meron po mga nagpapansin ng mga alaga nila, natitikitan din po natin yun. So, pwede na po i-relay. Tapos po, yung paghuli po kasi, yung mga alaga kaya po, yung mga nakakalat po, may City Pound po yun. Pero mas maganda yata, ma'am, kung may aso po ang isang presidente natin, katulad ko, yung aso ko po nasa bahay lang, tutulong sa loob ng bahay. Kasi pag nilabas mo yan, tutulong yan. Mas maganda po, i-obinasin po natin, bawal mo ang nasa kasada yung aso. Una, nakakagat po yan. Ito, pag natin siya kumit, pataulan ka, kagating ka pa. Paano maharap na sa kanila mga apo? Di ba? Dapat yung pinasin natin, bawal mo na sa kasada yung aso. Pag nalaga ko ng tama, kasi minsan, minagalaga po eh. Hindi mo kayo magay sa bali, kung saan sakto ko na, dumi-dumi, mga kapaligan. Kasi magkano, kasi sila po. Kailan mag-i-obinasin na rin po yan. Ito mga kaya ng pumisan namin sa bayan niya eh. Kung matapakan, nagkakabi na natin. Opo. Salamat po. Okay po dun sa hindi po ang tamang tanggapan para doon, pero ito po namin yan para po marinig po namin sa tamang tanggapan. Umaga po. Ako po lang pinipulong sa barangay na po. Yung konsep po pinipulong sa preso kailangan. Dahil po nagkaka-traffic, pagdating po pagpasok at paglabas dito po sa Landan. Sabi nasa sakupan po kami Rodrigo 89 at 90. Pagdating po ng mga 3 to 11, ayun na po traffic, saka hanggang alas 5 po. Kaya yung mga papunta po ng bata, papunta po dito sa kabila, talaga hindi po makadaan dahil sa sobrang traffic. Ngayon po, kami mga chairman, mga council po, mga tanong, nag-a-assist po. Kaya lang minsan, makukulit, mapapalaway po kami. Kaya lang po, doon po po sinabi na kailangan po meron tayong traffic po. Para ganun pa man po, maayos natin. At ang isa pa po, yung pulkan ato ng Sunday, Nicolas Zamora. Kasi may mga nagpapakin doon. Marami nagpapakin. Sabi-sabing eh. Pwede ba i-ano natin yun? Kasi kami, bilang chairman, palagi namin sinasabi ng mga barangay namin, ang kulit, ganun din, pinaparada. Paano makakadaan yung mga senior citizen? Baka masagasaan. May nag-usay na nga rin sa akin, kamotik lang sila masagasaan. Para maalis natin, ang mabantayan natin, na importante meron na traffic na dun sa kanto ng Dandan Sunday, tsaka dun sa kanto ng 89 tsaka 90 sa Yago Elementary. Para ganun man, walang ma-aksidente. Maraming salamat. Salamat din po, Chairman. Notice po dun sa mga lugar, ninonood naman po yan ng MPPB para ma-relay po sa Director ng MPPB na si Director Dennis Biahe. Pero pa po, okay. So, binag-chat po sa akin. Ayan, barangay 65, may katanungan po siya. Si Beckmon, ito po, Agus na interview. So, nag-chat po siya kasi makulit, may tama. Muli po magandang araw po muli na. Follow question lang po ito regarding po sa sinabi nila tungkol sa aso ni yung City Town po. Magaling po, basically sinabi po ba, nagkakalapan sa City Town. So ngayon, inawin nila, pinapalik nila ang atin ng matubos, tapos may ari na aso ko pa rin ginagawa. Pwede po ba sa ito po, o kaya pwede po ba parang naging regular lang natin
naalala sila ng na city town para sa mga may-ari ng aso, naalala sila na ay natin mga mo. Katulad ng pamilya nila sa trangkas ng basura. Kasi pinunod kami nga po ng president yun eh. After 10 minutes, kasi na-ask nila eh. Ganun ako nila yun na 500 pesos ng pagkata ng nangyayari sa kalimangan. Badali yung sa kasukaan ng mga ano. Hindi mo sila natadala. Kasi po, sir, Ito lang po. Inilagay po natin yan sa city town kasi hindi ko po ganun kasigurado yung mga financial nila sa mga pera. Pero ito naman po namin, tutulong din po si DBS sa pagbibigay po ng ticket at violation din po sa mga violators natin. Po, yung mga questions po natin sa city town, siguro i-write na lang po natin. Kasi hindi po mas nilaman dahil wala po sa DPS. Ilaw na lang po natin kasi wala po tayong representative yung city town. Opo. Tungkol sa basura yan, ha? Wala po sa barangay 85, Zona 7 ang nag-iisang sampagita, Chairman Pompa Generosa. Unang-una, siyempre magpapasalamat ako sa mga ating mga BTS, lalo na sa ating survey at aming mga coordinator, si Ma'am Evelyn. Siya po yung madalas nagpapalop namin, andyan yung truck ng basura. Pero ang problema lang po namin para po sa MPPG po, ginawa na pong parkingan ng gilid po ng health center, Barrio Magsaysay, Herbosa po, saka terminal ng sidecar po, inaaway po yung mga taga-truck ng basura. Yun lang po at maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless to all and give my regards, mga Panoy. Manila, God bless. Kami sa puso. Okay, maraming salamat po, Chairman. Okay po, since pare-parehas naman po halos yung mga concerns na narinig natin, kung pwede nyo po lapitan si MTTV para po manood yung mga lugar, para hindi na po tayo magtagal. Meron pa po kasi kami susunod na mga na-zone na pupuntahan. So maraming salamat po, i-wrap up ko na po. Pwede po ba kami magpa-picture sa inyo? Ito po yung imbitahan mo na yung mga chairman na dito po tayo sa nilabang. Next po sa chairman is yung mga kagawad po, kasama po yung mga secretary at next officials po ng barangays po. Thank you po. Chairman muna po. Napasahan mo nga ako niya.